taas na inakyat ko. Hindi ko na talaga kaya yung lamig. Tadaan! Lumulubog. Hindi ko lang kung kaya ko ba tumira dito. Madudulas ako. Hulo, wala na. Yung ba ako? Kita mo naman yung view. Sobrang ganda. Kita mo yun? Nadulas pa ako dyan. Wala, anong oras na? Ano to? Red light? That's it. That's the waterfall. Ating ako sa last stop. Sana madala ko parents ko dito. So, it's a bit special. Highly recommended din yung paglakad ko na ako lang mag-isa na wala na talagang tao. Good morning. Andito ako ngayon sa Eastelt World. Umaga pala, siguro around 7:30. Ito lang katao-tao. So, andito ako ngayon sa Tadaan! Eastelt World Pier. Nag-crash landing on you. Yung entrance fee. Ganda ng tubig. So, ito lang pala siya. Zoom in natin. Ha? O, paano ma-zoom in? Sobrang tahimik dito. Parang ang nakakaya mag-ingay. Mukhang tulog pang lahat. It's -2 or -2. Yung freezing cold talaga siya. Kung talagang katao-tao. Wala, sarado. So ako nakatunga ako ng mga oras. So baka maglakad na ako. Alam mo yung air quality dito parang naka-filter. Yan ba yun? Sorry yung boses ko parang pang bedtime pa talaga. Bedtime stories. Dahil sobrang aga akong nagising. Kailangan kong maaga dito kasi ang dami kong pupuntahan. So, ine-enjoy ko na lang yung scenery kasi maganda naman talaga. Ito yung direction. Wala. Lalakad-lakad lang ako. Bahala na si lamig. So, di ako lang mag-isa naglalakad dito talaga. So, apparently, ito daw yung Lake Brienz. Siguro, Brienz kasi blue. Medyo blue-green yung kulay ng water niya. Picture na ako. Wala eh. Minsan lang ako dito, tiisin ko na. Nice. Ito yung view nyo. Nakakailang mag-ingay. Kasi nga baka tulog pa sila. Currently, it's 8:47. I thought it will be sunny. Wala, hindi ko alam. I think it's time na magsuot ako ng gloves. Ay, may water. So, lately, hindi din talaga masaya ang buhay. I'm happy that I have a family and friends who really support them. Wow, nag-podcast talaga ako dito. Hindi ko na lang pinagsasabi ko. Ano ba yung gusto kong patunayan? Hindi, I just want to show to you guys na kahit anong problema pa yung dumating sa buhay nyo, kayo pa rin maghahanap ng paraan kung paano kayo maging masaya eh. Gumala ka. Yun lang kasi talaga yung number 1 ko yun. Napapasobra yung gala ko pero what keeps you going, kumbaga. Hindi naman siguro sa pag-hype, no? Pero worth the hype naman siya. Well, it is what it is. So ayun, hindi ko na kinaya yung lamig. Nag-scarf na ako. Pero hindi ko mahawakan tong gimbal. Pag nag-gloves ako. So, siguro may mga... So I still have 15 minutes before the bus will arrive. Sulitin ko na, maglakad-lakad na ako ulit. Yung naka-scarf. Tapos yung salamin nasa ulo. Parang pang OFW talaga. Hindi ko alam, makakabalik ba ako dito. Look at the view. So meron pa akong 10 minutes para maglakad-lakad dito. Ang ganda niya lang. Very white. Parang ako. Wow, very pure. Parang din ako. Hoy! Parang babalik na ako sa train station. Train station? Wala naman train station. Yung utak ko hindi ko na nagpa-function kasi nag-freeze. Hindi ko na talaga kaya yung lamig. I just wanna appreciate the view. Huh? Dito ka lang sa Switzerland, English. Para sa mga kaibigan ko na hindi ko kasama dito. Pamilya ko. Sana po akong OFW. OFW ka naman talaga. So, this is my next stop. Grindelwald. Ang ganda lang.
Hindi ko alam kung kuhang-kuha ba sa video yung kagandahan niya. Look. It's very nice. Okay. And I'll try to squeeze everything na mapuntahan ko din lahat. The view is giving. The view is giving. Wala. Sana may kasama ako, no? Check the view. Ow! Yung araw. Kaya importante din na mag-shades kasi sobrang nakakasilaw. Natawag mo na ako sa Pilipinas. Sobrang ganda dito. Kita mo naman yung view. Sobrang ganda. And I'll be probably walking around 15 to 19 minutes going to somewhere else na coffee shop. Pupunta ako doon to have a cup of cappuccino. Tama ba yun? Sobrang bigat na ng bag ko. So, thank you Adidas for sponsoring. Screenshot ko na lang kaya to. Walang mapipicture sa akin eh. Aakyat ako ngayon, papunta sa Cafe 3692. Kaya daw siya tinawag na 3692. Kasi yung owner daw ng cafe na yon, yung lalaki nag-propose sa babae doon sa mountain na 3692 above sea level. Tama ba yun? Above sea level. Basta gano'n. Oh, piste. Tingnan niyo yung daan. Ayun na nga. Ayun na nga, mukhang madudulas nga ako. Wait, nakahawak muna ako. Nakahawak yung kamay ko. Hindi ko lang pagbaba nito. Maglalakad pa ba ako? Oh, Jesus Christ. Kaya pa. Hanggat crunchy yung apakan ko laban. Pero pag hindi... Mami. Oh, tura. Kinakabahan ako. Wala na. Yan, sige pa. Switzerland pa. Ano ba yan? Tumatulog na si Pagduayo. Mami. Ay, tuwara. Ay, hindi pa talaga siya natatapos. Oh. Paakyat pa, Jose. Gusto mo yan? Binayaran mo yan. Dumaan ako dito sa medyo makapal yung snow. So yung paa ko lumulubog. Yung paa ko, ano ba to? Summit? Ayaw ko. Asan na yung coffee shop? Sorry ko, napapamura ko. Jesus. Ayan na, may nakit ko mukha. Hindi, nakakapagod talaga. Sana madama niyo kung gano'ng hirap ko dito. Tapos, marami para. Ayoko na. Hindi ko kaya itong ginagawa ko. Ayan. May Perchina din nakatutok sa Switzerland. Ganyan yung view. Time out. Wala pa namang upuan po. Yan. Wala akong pakialam lagay kita dyan. Hindi ko kaya. Ang taas na inakyat ko. Cable car. Gandola ba yan? O yan yung inakyat ko. Mas mahirap siya, be, kasi yellow yun. Saan ka muna, be? Napagod ako dyan. Hala, anong oras na? Ay, abot pa ba? Ay, inubo na. Abot pa ba ako ng Vengeance? May nagsabi sa akin noon, pag black daw yung eyes, delicades, si madulas. May nakikita ko siya doon sa dulo. Paano? So gagapang na lang. Ay, mama. Giatay man yun, eh. Wala, madudulas ako. Hulo, wala na, Jod. Layo pa naman yan. Huwag ka madulas, B. Labanan mo. Yan. Yung mga itim na yan. Makinang-kinang. Ano to? Red light? Oh, yan sa wakas sa karat. Nako. Kita mo yan? Yan. Nadulas pa ako dyan. Hayop. Tapos pagdating ko dito, sarado yung coffee shop, no? So, ayun. Only to find out. Sarado pala sila. Friday yung opening times. Bakit hindi ko nakita sa Google kanina yun? Ginoogle map ko yun eh. Ay, Diyos ko Lord. Pagkatapos ng pinagdaanan ko, pagdating ko dito, sarado pala. Ayan. So, for the meantime, ito yung view ko. Na-curious ako kung anong lasa nung tubig nila dito. Baka maganda to sa balat. Baka may healing properties. Healing properties.
Bucket list unlock. Kung maka-bucket list ka naman. Nung petsa na may hahabulin pa akong panoramic train 4 o'clock sa Interlaken Ost. Alam niyo ba kanina, habang nasa train station ako papunta dito, ang dami kong nakikita ang mga oldies. Kumbaga para sa mga senior citizen at kasi puti na yung buhok nila. Tapos may bit-bit silang pang ski. Magsiskiing sila. Sabi ko, ang tibay naman nila, no? Parang activities nila, hobbies nila. Pag ito winter, magsiski sila. Pero wala lang, ang titibay lang. Alam mo yun, very active lifestyle, not sedentary lifestyle. Liwanag, no? Very timely. Kasi sabi nung Koreano kapwa nakita ko sa Korean restaurant, siya yung may-ari kasi sabi niya, oh, tomorrow weather is very nice. Totoo naman. Mainit siya pero malamig naman. So, okay lang din. Against the light, diba? Ito, hindi ba siya against the light? Pag nahulog ka, yun. Against the budget. Ayan. Dito, pag ipepesto ko, diba? Dahil dyan, hindi ko kita sarili ko. Mga nagpa-paragliding dito. Tingnan nyo. Ayun. Kita pa ba? Interlaken sa Japan? Dili, nano ko sa Grindelwald. No, pupunta na ako sa Lauterbrunnen ngayon. So yun, wala akong napala kasi sarado yung coffee shop. Pero ang ganda pala ng view. Hindi naman, may napala naman ako. Tapos may 2 Koreans na tumulong sa akin kasi nalaglag yung lens ko. Tapos tiniro nila. So yun, mabait naman din sila. Sabi ko, samnida, umuni, mama mo bi. Dito ako ngayon sa platform A, from 1AB. Kainis may tumitingin sa akin, napakasarap. Tawag niya ay Zwellutzschinen. Bahala ka na dyan talaga, hindi ko talaga mapronounce. So, pero magbuwan na, yun yung iniisip ko eh. Kailangan ko bumalik ng Interlaken Ost before 4 o'clock. Kaya naman siguro, akitin, kaya naman talaga. Kasi kung hindi, lagot ako kasi yun yung pinakamahal na train na sasakyan ko, yung panoramic. Yung tawag dito, Golden Pass Express. Tama ba yung tawag? Golden Pass Express. Ayun, it's a panoramic train from Interlaken Ost to Montreux. It's around 3 hours of journey. Dito ako ngayon, di ba, nagbabakasyon. Hindi ko alam bakasyon ba to. Bakasyon naman talaga siguro. Tapos, nag-message yung boss ko. I wonder why. Pero sabi ko, hindi ako makapunta dyan as soon as possible. Tapos sinabi niya okay na daw. Hindi pala ako pwede mag-English kasi maintindihan. Panood niya to. Thank you po. Thank you so much. So bilang ako lang talaga mag-isang magta-travel. Kasi kahit din naman pag may kasama ako, kung may kasama akong kaibigan, most likely ako din naman yung nagli-lead. Ako yung alam mo yung pala Google. So ngayon, ako lang, sarili ko nakaasahan ko talaga. Which is nice. You know, but iba pa rin talaga kung may kasama ka. Oras na. 2 minutes. Wala pa naman. Nakarating na din ako ng Lauterbrunnen. So this is my second stop. Yan! That's it. That's the waterfall. I forgot the name. Also, tawag dyan ay Staubach. Staubach Fall. Waterfall. Since kanina, sarado yung coffee shop. Hindi ako napag-coffee. Well, nakapag-coffee naman ako sa breakfast kanina mga alas 7 yun. Ngayon, gusto ko lang talagang umakyat. Ay nga pala, hindi kasi may nakita din ako parang isang magandang restaurant na tapos nagbebenta sila ng footlong. Yun lang pala. Yun lang yung afford. Footlong lang yung afford. Ayun yung falls. Very nice. Parang hindi siya nalalaglag, no? Parang yellow lang siya. Pero flowing daw yung water eh. Sino nagsabi sa'yo na flowing yung water? Isa siya. Nagugutom talaga ako. Gusto ko umupo, gusto ko umihi, gusto ko umeps. Ayun na nga, yung pangalawang minata ko na restaurant, sarado pati. Alas 2 ang bubukas. Ano na, Roland Fritz? Kailan ka kakain? Gutom na ako.
Wala na, mainit na ulo ko. Bukod sa mabigat yung bag ko. Parang nag-imagine ka, nakikita mo sa imagine mo, wow, ang taas ko na. Ganon. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Pero step by the step pala. Bago ka sumakses. Pero yung na-imagine mo, biglang kang sumakses. So, nakarating ako sa last stop, which is ang Benjen. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Priority ko na lang siguro ang kumain. Dito ako sa Benjen, di ba? Tapos, yung latter Brunnen, nasa tapat ko. Doon siya, yung falls na yan, di ba? So, share ko lang na nasa mas mataas akong part. Pansin ko lang, halos ang mga kasabayan ko na pumunta dito sa Benjen ay magsiski. Ako lang hindi magsiski. Bukod sa wala din naman akong pang-skiing sapatos at saka yung mga materials, hindi naman ako marunong magsiski. Hindi ko nga alam saan ako kakain. Time check, it's 1:49. Kanina pa ako, alas 8, naglalakad. Hala, nakakaramdam ako ng kadulasan. May nakita kong co-op po. Kaya co-op B. Kaya ako sa co-op. Oo naman, ang ganda ng view. Ba? I-zoom in ko pa yan. Kaso hindi ko alam paano ko ma-zoom in. Anyways. Hindi ako lumalayo kasi ayoko madulas. May sasakyan nga. Ngayon ko lang naintindihan na sinabi sa akin, si tita ata nagsabi nun, sabi niya, lagyan mo ng kadena yung gulong mo kapag winter. Sabi ko, bakit? Kasi nga madulas. Sabi ko, okay naman. Ayun na nga, Roland Fritz, maglalakad na tayo kasi kailangan ko nang bumili sa Koo para makauwi na din ako. Si auntie, tinalsikan ako. Ay, pagod na ako. Hanap lang talaga ako ng sandwich. Bahala na talaga. Hanggang dito, puro reklamo, no? Ganda-ganda ng mga view. Tapos nagre-reklamo ako sa Switzerland pa. Mukhang masasarap naman eh. Parang gusto ko na lang mag-yoza. Blue Seco. Baka Prosecco yan ng kulay blue. May orange, tsaka may red. Bibigyan mo yun kay St. Clair. Diba bibigyan na may kulay? Torino. Kit naman itong Ovaltine na to. Mahal naman, 4-4. Pero maganda din yan. Bilhin, 295. Nandito ka na nga sa paggawaan. Ang mahal-mahal mo pa. Ba't pa ako puro reklamo? Well awake, well reload. May antioxidant to na yun. Wala bang may ginkgo biloba? May glutathione. Mamala sandwich 550. So currently, tayo ay nasa 4,180 feet above sea level or 1,274 meters. And kasi pupunta ako ng Montreux. From Montreux, pupunta ako ng Geneva, and then doon ako matutulog for tonight. And uwi na ako bukas. Well, yung bag ko nandoon. Nakabantay si nanay sa bag ko. Iniwan ko sa kanya kasi mas pinili kong tumayo kasi nakaupo. Sobrang amazed ko dito sa lugar na to talaga. Hindi ko alam kung kaya ko ba tumira dito sa sobrang lamig. Likod ko, sobrang sana madala ko peres ko dito. So, alam ko sobrang mahal pero diba wala na ako sa mga parents, family, friends na hindi lang ako yung naka-experience na ganda palang lighting. So
So my last train, hindi pala, second to the last pala to. Itong train na to ay, it's a bit special kasi nga it's a panoramic view to Montreux nga, and there's a 3 classes for this train, like prestige, first class, and second class. I've got the first class, and the reservation fee for that is 20 francs for the chair or for the reservation of the seat. Then if you're gonna avail the prestige one, it's most likely around 49 francs. Pero free siya. Free yung pamasahe if meron kang Swiss Travel Pass. Wala kang Swiss Travel Pass, you're gonna pay for the whole price. I don't know how much. Nakakapagod. Kasi kanina pa ako, diba? Nagising ako 6:30, aga ko nagising yan. At the same time, nag-alarm na din yung phone ko. Yun na, share ko lang about sa hostel. Yan nga, natulog ulit ako sa hostel na 6 kami doon. May humihilik, may kumakaluskos, may maingay, ganun talaga. Kaya nagising din ako ng maaga. Kaya kumilos ako, nag-breakfast. So, inuna ko talaga kanina yung Iseltwald. Then, afternoon, punta ako ng Grindelwald, Lauterbrunnen, Wengen. At ito, balik ulit sa Interlaken Ost. I'm quite happy na natapos ko yung journey na yun. Napuntahan ko yung mga lugar na yun with the span of 1 day. Kasi napanood ko sa mga vlogs ng iba na it's impossible daw na magawa mo yung Jungfrau region na sa isang araw kasi nga malawak siya, marami activities. Well, nadulas na ako sa Grindelwald pa lang, so parang ayoko nang i-risk ulit kasi ako lang mag-isa. So hanggang doon lang ako sa pasilip-silip lang ng mga villages. I'm very amazed of how the train in Switzerland, they're very, very punctual. Like never ako nakaranas ngayon na late, as in like 1 minute late. Kanina nga 2:11 yung 2:11 nakalabas ako sa co-op kasi bumili ako ng snacks. Tapos 2:12 yung alis ng train. Loy, pag-apa ko dun sa gitna, 2:12 alis agad yung train. Dahil nasaradaan ako, nakantalit ako ng 20 minutes. Pero yun, okay lang naman kasi at least na-enjoy ko po yung Wengen. So that's my train, 16:07 Montreux. Waiting na lang. Thank you Interlaken for a wonderful day. So message ko yung mga kaibigan ko today. Sabi ko yung mga batchmates ko, sabi ko na iba pa rin yung feeling pag may mga kasama kang kaibigan. Na alam mo yun, kasi kanina ilang beses ako nadulas, ilang beses ako nadapa. Walang tumawa sa aking iba kasi walang tao. Pinawanan ko lang sarili ko. Ayun lang. Sana one day makasama ko kayo. Pero I'll never forget this experience. It's worth it naman. Worth it sa gastos. I mean, spending here for 3 days, it's not too bad when it comes to expenses. Kasi kanina nga pinaka-push ko lang na pagkain last night. And ramen pa yun. Binayaran ko, it's around 23 francs. Yun na yung push sa akin. Kasi nga, ngayon, pangalawang gastos ko, pumunta lang ako sa co-op and then I spent 19 francs. Diba? Medyo marami-rami na din for 19 francs. So, ayan na. Ayan na yung Golden Express o Golden Pass Express para padala. So, this is a prestige class. So, syempre hindi tayo prestige. Manahimik ka. Ayun, 10 nga. Hello. Na-enjoy ko lang yung view. Enjoy nyo din yung view. Oh, good morning. It's a gloomy day here in Geneva. Pala, di na ako nakapag-vlog kagabi kasi 4 hours yung biyahe ko. Alam niyo namang mahiluhin ako. So, pagdating ko sa Montreux, and then
connect ako papuntang Geneva. So this is my last day. Second day and last day as I'm going home tonight. So ayun, pupunta ako sa isang, anong tawag dito? Mamimili din ako ng some groceries. Kasi mahal nga kung mamimili ako sa mga shop ng mga chocolates and then yung iba ding souvenirs. Maganda mamili daw sa mga groceries kasi mas mura. And nandito ako ngayon sa Marty Marine. Ito yung tawag nila. It's Marty Marine. And as you can see, yan yung famous fountain. Chateau Genevieve. Hindi ko alam yun ba yung tawag nila dyan. Nalimutan ko na. Just walking around, strolling lang. Kasi wala nang gagawin eh. Last day ko na din ngayon. Patay oras. Huwag niyo ako i-judge kung same pa rin yung suot ko ngayon, di ba? Kabackpack lang ako at napakalaki yung... Oh, malinaw yung water. Oh, crystal clear. Well, of course, ano namang asahan mo sa Switzerland, malinis naman talaga. Okay, this is a good spot for you to see the fountain here in Geneva. As you can see, that's it. Very nice. Iba talaga yung Lake Geneva. Lake lang to pero blue na. Ano na Pasay? Keep it up na. Tapos may nabasa akong signage kanina na parang bawal mag-swimming. Tapos si Lola, ayun. Nag-swimming si Lola. Kala ko talaga bawal. Pero malinis naman din kasi. Bakit hindi ka mag-swim dito kung malinis naman? Pero hindi ko kaya yung lamig. Naka one piece ka pa. Yung temperature natin ngayon 1 degree. Naligo ka pa dito. So ano na lang ako. Pagdating ko sa hostel, ayun, bulagta na talaga ako. Tulog na talaga ako. So ngayon, nagising ako. Pero nagising ako kanina mga 5. Tapos nag-breakfast ako around 5:30. Ko talaga kinakaya yung may naliligo sa ganitong lamig. Anong balat meron po kayo? So now, I'm currently walking to... Yung name niya ay Altitude. I chose the store kasi siya yung pinakamataas na review. Sana mura at sana magaganda. And then next, I'll go to Migros. Mili ako ng pagkain. Or sana ako may murang burger shop or anything na. This is my view. For me, Geneva ay parang London. Parang Rome. So, nakabili ako sa Migros. The cheapest Swiss chocolate that you can get is around 90.95 francs. Ano ko lang tawag dun? But it's only 0.95, the cheapest one. And then you can get more expensive as much as you can. Marami naman options din. Pero syempre, kinuha ko yung medyo hindi masyadong mahal, hindi masyadong mura. Sana masarap. Sana magustuhan nila. I just got my bag. And now, punta na ako ng airport. Dito ako nagstay last night, Geneva hostel. Yeah, I think this is the end of my vlog here in Switzerland. Walang anong magiging resulta nito because i-edit ko pa to afterwards. My flight is around 6 o'clock and the time is 1:15. So I think I have plenty of time. Explore Geneva Airport as well. I'll check some bits kung may mabibili pa ba akong mura or kung wala eh. Di upo na lang ako, baka try ko mag-edit. If you're planning na mag-travel sa Switzerland, pag-isipan mo na mabuti, lalo na kung DIY. Pero kung hindi naman DIY, marami naman agencies dyan. Oo, nag-promote. Pero diba, may nakita ko agency, SMB. SMB is one of the parang achievable price when it comes to going to Switzerland. Pero kung hindi nyo naman gustong gumastos ng medyo malaki, mag-DIY kayo. Tapos check nyo yung Alpines in the Alps. Tsaka some Switzerland vlogs. Okay naman sila. May mga guides naman din eh. Expect nyo na medyo pricey talaga. Budget lang, konting budget lang. Tsaka maraming mga groceries dito. Ayun. I hope you enjoy my vlog. Sana nag-enjoy din ako. Nag-enjoy din ba ako? Thank you for watching guys. Bye-bye. Check ko sino. Akala akong stress I pero feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love is coming. Stay a minute, another minute. I hope na may laman siya.